overachiever. Sila po yung mga positive thinker. Sila po yung mga optimistic. Yung pong aking library, punong-puno ng mga libro about success. At halos nagkakaisa sila na ang susi sa success dapat meron kang positive mind. Doon nagsisimula yung pain. Amen po ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, I can, kaya ko. I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin nga po ninyo, kaya ko. Kaya ko magka-12. Kaya ko magkaroon ng 144. Yan po lang yung tinuturo ni Cesar Castellano po. Taon-taon po ay sa London po siya at nagko-conference po doon at kami po yung nagpupunta. Number 2, ito po yung kapatid ng number 1, the law of attraction. Ano po yung number 1? The law of cause and effect. Number 2, ito po yung kapatid niya, the law of attraction. The law of attraction means like attracts like. Amen po ba? Like attracts like. Ang sabi po ni John Maxwell doon sa kanyang 21 laws of leadership, irrefutable laws of leadership, yung isang law po is the law of magnetism. You are a living magnet. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ang ibig kong sabihin ng the law of attraction, everything coming into your life, you are attracting into your life by your most dominant thoughts. Para kayong magnet, nakaka-attract kayo, nakaka-igop kayo. Amen po ba? Amen po ba? That is the law of attraction. Ang ibig kong sabihin niya, kung naririnig niyo yung kasabihan, birds with the same feather flock together or fly together. Kapag ka sa bumero, ang kabarkada sa bumero. Amen po? That is the law of attraction. Pag sa bumero ka, ang ma-attract mong mga kaibigan, puro sa bumero din. Kapag ka drugista, ang mga kabarkada, mga drugista. Amen? That is the law of attraction. If you are a negative thinker, tingnan mo lahat ng kabarkada mo, puro negative thinker. Puro galit sa gobyerno. Di ba kaya nagsasama-sama sila, nagkarally? Because we have the same mind. They attract each other. Pero ang maganda, we can use our mind to attract good things and good people. Amen po ba? Amen. Sabi ni John Maxwell, you do not attract who you want. You attract who you are. Hindi mo na-attract sa'yo kung sino yung gusto mo. Ang na-attract mo sa'yo kung sino ka. The same kind of you. Katulad po ni David. Si David po ay giant killer. Amen po ba? Kaya ang na-attract po niya, lahat po ng mga disciple ni David. Lahat po ng mga tauhan ni David. Lahat po ng mga sundalo ni David. Puro mga giant killer din. Amen po ba? Kaya pagka po ang pastor ay soul winner, discipler, masipag humayo, ang ma-attract niya mga disciple, mga ganun din po. Kapares niya. Amen po? So that is the law of attraction. Yan po ang mga law na narinig ko ngayon. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, kapag meron tayong negative thoughts, negative mind, ang ma-attract po niya lahat ng negative, lahat ng problema papasok sa isip natin, ma-attract lahat. Hanggang sa dumating ang araw, puro problema na yung isip natin. Parang sasabog na yung utak natin, punong-puno na ng problema. Bakit po? Na-attract na lahat ng problema eh. Pati problema ng bansa, pinoproblema. Yung sarili lang niyang problema, hindi niya malutas. Di ba? Sapagkat naka-attract ng maraming problema. But you can attract success. Amen? This is the law. Nakikita ko po ang law na ito nagmamanifest sa Pilipinas. Because if you always think poverty, you attract poverty. Sabi ng mga taga-roon sa amin sa Bibiglan, mahirap ang buhay.
Lagi nila sinasabi, mahirap ang buhay. Marami mga Pilipino po nagsasabi niyan, saka nag-iisip niyan. With all their heart, talaga, mahirap ang buhay. They believe mahirap ang buhay. Kaya ang buhay, humihirap sa kanila. Sabi nga ni Pastor Elmer, meron silang poverty mentality. Ang buhay mo ba mahirap? Hindi. Sabi nila, mahirap daw ng mahirap ang buhay. Hindi po totoo yun. Ang buhay po, paginahawa ng paginahawa. Amen po ba? Kasi nung panahon ni Pastor Elmer, yung mga pumapasok sa school, walang tsinelas. Nung panahon ko naman, may tsinelas na, kaya lang butas. Pero ngayong panahon ko na ito, nakasapatos na. Ayaw pa maglakad, nagtatricycle pa. Tapos may nakasukbit pang cellphone. Amen mo ba? So ang buhay mo ba, papahirap o papaginawa? Papaginawa ang buhay mo. Kaya po tayo, papayaman po tayo. Amen mo ba? If you always think well, you attract wealth. Gawin po natin mayaman yung ating isipan. Sabi po ni Pastor Elmer, magkaroon daw po tayo ng, alisin daw po natin yung poverty mentality. Palitan natin ang wealth mentality. Amen po ba? Sabihin nga po natin, mayaman ako. May 12 disciple ako. May 1 borkor ako. Ahayo ko. Alam niyo po, sabi ni David Cho, sa yung kanyang disciple, si Pastor Cesar po, nagpa-disciple siya kay David Cho. Sabi po nilang dalawa, dapat ginagamit daw natin yung ating mind and then pinoproclaim natin, sinasabi natin. Kasi pag hindi natin sinasabi, pag hindi natin pinoproclaim, matagal ma-develop yung faith. Pero pag lagi natin sinasabi, nagkakaroon ng chemical reaction sa brain po natin. Meron mga tinatawag na electrical impulse na gumuguhit sa ating brain cells. Nagkakalikha ito ng pathway. O sabi nga ni Pastor Gal, nagkakaroon ng kanal. Hanggang ito'y maging faith, pumupunta ito sa ating from conscious mind, pumupunta sa ating subconscious mind, bumabaw sa ating puso, nagiging faith. At ang sabi ng Bible, according to your faith, it will be done unto you. Yung po ang process po niyan. Kaya sa unang beses sinabi mo, mayaman ako, para hindi ka pa naniniwala sa una. Amen po? Pag sa unang beses mo sinabi, magaling na ako, parang hindi ka pa naniniwala sa una. Pero ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo lang. Unti-unti ka nang naniniwala. Bakit po? Nagkakaroon na po ng pathway sa ating mga brain cells. Nagiging faith na po unti-unti. Amen po ba? So that is the law of attraction. Number 2 o number 3. Ilang minuto pa po, Pastor? Hindi po. Ayun po yung 11:30 natatap kayo. 11:30. O meron pa po tayo 60 minutes. So number 3. The law of greatness. The law of greatness. Sino po sa atin gustong maging great? Takila. Maging dakila. Yan. The law of greatness means, who is the greatest in the kingdom of God? Yan. Sino yung pinakadakila sa kaharian ng langit? Minsan po nagtalo-talo ang mga alagad. Yung mga alagad po, yung mga disciple, makukulit po yan eh. Minsan po nagtalo-talo sila kung sino ang pinakadakila sa kanila lahat sa kaharian ng langit. Narinig po sila ng Panginoong Isus. Nagtatalo-talo sila. Na matataas din ang pride ng mga 12 disciple eh. Gusto nila sila yung namumuna eh. Meron pa nga dalawa na kontra kung sino yung asa sa kaliwa eh. So nagtatalo-talo sila kung sino ang pinakadakila. Sabi ng Panginoong Isus sa kanila, ang pinakakabal ito sa inyo sa lupa. Ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen ba? So the law of greatness is humility. Amen? If you want to be great, humble yourself. Amen ba? Para ng Panginoong Isus, sabi sa Pilipos, na bagamat siya'y Diyos, ay hindi narin maging kapantay ng Diyos, kundi nagkatawan-tawan at pakumbaba hanggang kamatayan sa krus.
Kaya siya na may tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. At lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay luluhod sa kanyang harapan. That is the law of greatness. Humility. Amen po ba? Eh si Lucifer naman ano nangyari? Gusto niya itaas ang kanyang sarili because sabi ng Bible, because he is full of beauty and he is full of wisdom. Kaya mahirap din pala masyadong maganda. Saka masyadong matalino. Sabi ng Bible, si Lucifer daw po ganyan. Dahil siya'y punong-puno ng kagandahan at karunungan, siya'y nagkaroon ng pagmamataas, nagkaroon ng pride. At gusto niya na siya po ay parang maging Diyos na.